Guys, okay lang. Guys, okay lang ba? Pa-type ako ng number 8 kung malinaw naman po yung ating boses, kung loud and clear. Pa-type po ka ng number 8. Yan. So, loud and clear po ba yung ating boses? Para alam po natin na magtuloy-tuloy po tayo. Yan. Maraming salamat po sa mga nag-type ng number 8. So, kumusta po kayo dyan? And sa lahat po ng mga mga tinamaan po ng bagyo. Guys, pag-pray natin sila. Okay? Pag-pray po natin sila na maging okay lang po sila. At the same time is umupa na po yung bagyo. Okay? Kasi alam naman po natin na may mga maraming province po na talagang lubog. Kaya nakakalungkot man, no? Yung prayer na gagawin po natin, malaking tulong po yun para at least, 'di ba? Maging okay naman po yung buhay nila. All right? Kung ikaw ngayon, so na-invite mo na ba, guys? Na-invite mo na ba yung member mo? Okay, nasend mo na ba tong link sa kanya? Okay lang ba na 1 minute isend mo tong link, guys, sa mga members nyo? Kasi naniniwala ako na etong short training natin. So don't worry po, hindi po ito long training. Okay, hindi po ito yung 2 oras o 3 oras. Okay, possible po, mga 1 hour lang po tayo. Matatapos na po yung training natin. Kaya okay lang ba, 1 minute, isend mo to sa member mo, sa downline mo. Okay, so ako naniniwala ko na makakatulong to para meron siyang mapasali or marami siyang magkaroon siya ng inquiries. Okay? Isend mo guys, isend mo 1 minute. And habang sinesend mo, okay, habang nagsisend yung iba sa kanilang mga members, okay lang po ba na pa-type naman ng pa-type naman guys kung saan ka ngayon na nakikinig. Type mo naman yung lugar mo para ma-shout out kita. So, yan. From Baguio, yan. Good evening, Ate Marge. From Baguio City. From Abu Dhabi, UAE. Good evening, Ate Gian. From Bulacan, ayan, Coach Lemuel. Coach, good evening. From San Fernando, Pampanga, good evening, Bernadette. And Pastora Dang Mikmik, good evening po. From Kapastarlak, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Good evening, Melay 15. Ayun, meron tayong Oriental Mindoro dito, si Kier Ivan Aguilar. Good evening. Yes, from Cainta Rizal, good evening po. Ate Lenny. Good evening sa inyong lahat. Wala na po bang magta-type ng lugar nila? So ang dami pong nag-message sa akin na hindi po sila makaka-attend kasi walang kuryente. Yung lugar nila guys, talagang lubog sila. Kaya kung sino lang po yung makapag-attend dito sa Zoom natin, kahit isa, dalawa yan, tatlo, ituloy po natin. Di ba? Yun, excited ka na ba ngayon? Naka-ready na po ba yung yung papers mo? Naka-ready na ba yung ballpen mo? Make sure po mag-take note tayo kasi kapag hindi po tayo nag-take note, ayun nakikita ko dito si Coach Romalia Dalusong. Naka-ready na daw yung notebook niya. So ayun, umabot si J. Lagman from Sapalibutan, Angeles City. So paki-ready na guys kasi sa dami po ng sasabihin ko, pag hindi po natin yan tinake note, makakalimutan po natin yan. Okay, so excited ka na ba? Excited ka na ba dito sa topic natin na Facebook and attraction marketing? Excited ka na ba na magkaroon ka ng dagdag inquiries? Yan. Okay? Excited ka na ba yung tipong yung prospect, yung lumalapit sa'yo? Okay ba yun? Parang minamagnet mo. Minamagnet mo yung prospect mo na bumili sa'yo or sumali sa'yo o kaya naman mag-inquire. Gusto mo ba yung ganon?
Okay, sige nga, type nga number 8 kung gusto mo yung ikaw yung nilalapitan. O yan. Ikaw yung alam mo yun, parang minamagnet mo yung mga prospect mo. Type mo nga number 8 kung gusto mo yung ganon. Okay? Guys, ito pong ituturo ko sa inyo. Actually po, sa past company ko po, nag-attend po ako ng training. Na itong training na to, may bayad po ito actually. Kasi advance po itong training na to. Okay, advance po sa training na to. Sa past company ko, binayaran po namin ito. Pero since, di ba, since magkakateam po tayo, magkakampany po tayo, lahat po ng training na sinishare namin, sinishare ng mga grant upline natin, mga grant coach natin, sila Coach Fernan, libre po namin yan tinuturo sa inyo. Okay, at naniniwala ako na lamang ka kapag ka ikaw nandito ka sa Zoom ngayon. Okay, naniniwala ako na after netong Zoom na to, magkakaroon ka ng inquiries. Okay, after nitong Zoom na to, magkakaroon ka ng pay-in. Naniniwala ako kapag ka in-apply mo tong tinuro ko. Okay, so guys, last, type 1. Para mag-start na tayo kung excited ka, type 1. Sige po. Ayan, maraming salamat guys sa mga nagpo-type kasi talagang alam po ninyo, madalas sinasabi po ng mga speaker, ang energy, ang excitement ng speaker nakadepende yan sa mga audience. Pagka nagpa-participate po yung mga audience, talagang yung speaker is ginaganahan po mag-talk yan. Kaya malaking bagay, malaking thankful po sa mga nagpo-comment. Alright, so guys, let's go. Let's start. And guys, make sure na tapusin niyo po tong Zoom. Kasi after ng Zoom, meron akong konting good news. Konting good news sa mga mahihilig mag-Facebook marketing. Okay? So, good news yan. Kaya make sure tapusin niyo po ito. Alright? Yun. Okay? Tanggalin ko lang po itong ilaw natin. Guys, nakikita po ba ninyo yung ating ano? Nakikita niyo po ba yung ating screen? Patype naman po ako ng number 1 kung nakikita niyo po yung ating screen. Type number 1, please. Okay, so since nakikita ninyo, let's start. So ang topic po natin ngayong gabi is all about Facebook and attraction marketing. Okay? So ngayon guys, before I start, mag-share muna ako sa quote ni Bill Gates. Sabi niya, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. So anong ibig sabihin yan guys? Okay, kapag daw guys, paki-translate kasi English to eh. Hindi, joke lang. Guys, kapag daw yung negosyo mo, hindi yan, nasa internet, okay? Ibig sabihin, parang hindi ka daw nagnenegosyo. Bakit? Lahat po ng mga negosyo ngayon is nasa internet na. Tama po ba yon? The reason why maraming mga lumalaki yung business nila, pumuputok yung sales nila, simply because minamaximize po nila yung tinatawag natin na online marketing. Okay? Try ko pong i-ano dito, pin ano yung sa akin. Spotlight. Yun. Yan, naki-spotlight na tayo. Yun guys, so ang sabi ko kanina, okay, the reason why bakit maraming lumalaki yung sales, bakit marami yung pumuputok yung business nila, simply because nasa internet na po. Okay? Kasi pag binaximize mo yung internet, maniwala ka sa akin, lalaki yung negosyo mo. Pero kapag yan, wala sa internet, sa social media, believe me, sobrang ano mo yon,
mapapangiwanan ka, mapapangiwanan yung negosyo mo. Okay? Hindi yan magbo-boom. Bakit? Kasi lahat na po ng negosyo ngayon is okay, iba na po yung panahon ngayon. Before, walang internet, okay lang yung negosyo mo, okay, hindi mo yan ilagay sa social media. Pero right now, na nasa internet na lahat ng tao, kailangan na yung negosyo mo is, okay, online na. Tama po ba yon? So ngayon, ayan, sabi dito, ayusin ang profile and cover photo. Alright? So sino dito yung may mga profile, okay? Ang tao, judgmental. Judgmental yan. Okay? Ikaw nag-approach ng stranger or kapag ikaw nag-approach kahit nakakilala mo, sa profile picture and cover photo, madalas yan yung unang-unang titignan nila. Okay? Kapag hindi ka tiwa-tiwala yung face mo, okay? Yung makita mo yung picture mo, ang labo. Tapos makita mo yung cover photo mo, kung ano mo yung may nasa sabong ka, tapos ang ino-offer mo, negosyo, sa tingin mo, sino ka? Kahit naman ako eh. O ikaw na lang, may mag-offer sa yung business, tapos makita mo yung profile picture, makita mo yung cover photo pa lang, is hindi naman talaga, alam mo yung nasa sabong. Okay, sige nga, i-type mo nga sa chat box kung doon pa lang ha, kung i-entertain mo yung tao na yon, chat mo nga sa chat box, kung yung taong nag-approach sa'yo, yung cover photo niya or profile picture is nasa sabong, parang ganon. Basta hindi sa katiwa-tiwala na nagninegosyo. Sige nga, i-type mo nga kung i-entertain mo yung ganong tao. Sige nga po. No, sabi ni Pastor Adam. No, sabi ni LG, Team Bless Hong Kong. Okay guys, tama yun. Hindi po yan i-entertain. Okay, bakit? Kasi yung profile picture mo pa lang, yung cover photo mo pa lang, talagang yung trust na tinatawag natin is hindi po siya wala na yung trust. Bakit? Kasi automatic nakita na hindi ka naman seryoso eh. Kaya ang gawin mo, una mong first step na gagawin is yung profile picture mo, ayusin mo naman. Yung suot ka naman ng kung okay lang sana coat eh. 'Di ba? Okay, yung background mo, maganda yung background mo, tapos malino yung picture mo. Tapos naka-smile ka naman, wag naman yung nakasimangot ka, 'di ba? 'Di ba? Yung naka-smile ka. Tapos yung cover photo mo, mas maganda kung pwedeng live good, okay? Or pwede naman yung family mo. 'Di ba? Basta yung profile picture and cover photo mo, yung katiwa-tiwala, yung tipong pag nakita ng prospect mo yan, yung guess mo, automatic yung trust na bibuild siya agad. Okay, malinaw ba yon? So, kailangan ayusin yung profile and cover photo. Okay? Ngayon, ito na. Identify your target market. Alright? Bakit napaka-importante nitong malaman mo? Ano ba yung target market mo? Sino ba yung tina-target market mo? Or sino ba yung pinoprospect mo sa social media? Tama? Kasi napaka-importante na alam mo kung sino yung tina-target mo. Okay, ito yung example ng target market, guys. Okay, yan. Tulad ng student, employed, unemployed. Oh, 'di ba? Mali pa yung spelling ng business owner ko. Wag niyo, guys, ako kasi nag-edit niyan. Late night ko na na-edit. 'Di ba? OFW, lifestyle. Okay, yun yung mga mahihilig sa products. So yun yung tinatawag natin na target market na dapat alam na alam mo sino ba dyan yung mga nasa Facebook friends mo. 'Di ba? Kasi baka post ka ng post ng about business owner. Pero wala ka naman friends na business owner, puro student, puro employed yung mga friend mo. Oh. Dapat alam mo yung tina-target mo. Tama ba? So, yun, napaka-importante nun guys kasi parang suntok sa buwan yan. Okay, suntok sa buwan yung ginagawa mong posting kapag hindi mo alam kung sino yung mga target market mo. Okay, kung sino yung mga gusto mong makasama sa team mo. Kung sino yung mga gusto mong makasama sa organization mo. Okay, napaka-importante yan. At eto po, okay, sa posting,
Okay, sa posting guys, dapat magkakaiba. Okay, magkakaiba po yung topic. Okay, number 1, merong business. Pangalawa, merong products. Pangatlo, merong lifestyle. Okay, pang-apat, merong achievements. Okay, bakit, Coach Nix, bakit magkakaiba yung posting? Bakit hindi ba pwedeng business na lang lahat? Diba, Coach Nix, hindi ba pwedeng puro products na lang, puro products na lang, puro products na lang lahat ng pinopost ko? Diba, Coach Nix, hindi ba pwedeng puro income na lang yung pinopost ko? Diba, hindi ba pwedeng ganon? Guys, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi, yung Facebook mo, magkakaiba yung friend mo dyan. Correct me if I'm wrong. Magkakaiba dyan. Meron dyan mga negosyante. Ito, sabi ko dito, meron dyan mga empleyado, meron dyan mga unemployed, meron mga business owner, meron mga OFW. Okay? That's why dapat yung pinapost mo, magkakaiba yung category. Tama po ba yon? Okay, so ito yung 4, business, products, lifestyle, and achievement. Okay, ngayon, what's next? Ano pa yung reason bakit magkakaiba yung category or topic na pinapost namin? Guys, para hindi maumay. Chat mo nga, nakakaumay. Yan, sabi ni Ate Grems. Okay, ikaw ba? Kapag yung friends mo puro business na lang yung nakikita mo, puro income, mauumay ka talaga. Kaya minsan, bakit konti yung likes sa'yo? Bakit konti yung mga viewers mo? Bakit? Kasi puro negosyo yung puro negosyo pinopost mo. Puro products ang pinopost mo. Tama? You never know na bawat tao, guys, magkakaiba yung tinatawag natin na wants. Okay? Meron kang mga friends sa Facebook, okay, na hindi lahat gusto income. Tama, mali? Hindi lahat gusto income. Meron kang mga friends sa Facebook, hindi lahat gusto ng products. Okay? Meron dyan, mga friends, gusto niyan, mga lifestyle. Okay, ito. Di ba? Saan na ba? Ay, na-advance ako, sorry. Ayun, meron dyan, hindi ko nakita, dito pala. Meron dyan, guys, mga friends mo, gusto ng lifestyle. Okay, meron dyan mga friend mo, gusto mga travel. So, ibig sabihin, yun yung reason bakit dapat magkakaiba, hindi puro negosyo, hindi puro achievement lang. Mauumay ang tao. Guys, maniwala ka sa akin, mauumay at magkakaiba yung needs, magkakaiba yung wants. Okay sana kung lahat ng friends mo sa Facebook puro estudyante. Okay sana kung lahat ng mga friends mo sa Facebook puro mga business owner yan. Pero hindi ganoon eh. Walang taong ganun yung Facebook niya, lahat ng friends niya magkakatulad. Walang ganun. Tama? So tandaan natin, lahat ng mga friends natin sa Facebook magkakaiba ng needs, magkakaiba ng wants. Okay? Kaya bakit dapat kailangan mo mag-post ng lifestyle, achievement, products, business para lahat ng mga target market mo, lahat ng mga audience mo, nakukuha mo ngayon sila. Okay? Meron ka bang natututunan? Sige nga, type mo nga ng number 8. Kahit papano, meron kang napudot. Pero hindi pa tayo tapos. Type number 8 lang guys, habang umiinom ako. Okay, salamat ulit sa mga nagta-type. Ngayon guys, ito. Okay? Number 1, ito po yung mga example. Example ng mga posting natin. Okay, business. Pagdating sa business guys, yan, i-post mo si Live Good. Example, achievement ng Live Good. Okay? Ilang countries na ba si Live Good? Pwede mong i-post yung ganon. Diba? More than 200 countries na tayo. Okay? Lahat ng mga magagandang katangian, lahat ng mga nagawa ng company, ay hindi nagawa ng ibang MLM company, i-post mo. Diba? Lahat ng mga achievement ni Live Good. Guys, lahat ng mga achievement ng mga affiliate members ng Live Good, i-post mo. Basta lahat ng, lahat ng about sa business, kailangan i-post mo yan. Okay? Tapos guys, ito, mamaya, after nito, isi-share ko sa inyo, tuwing kailan ba tayo magpo-post ng, dapat ito yung topic business.
Okay? Tuwing kailan ba tayo dapat nagpo-post ng achievement? Okay, i-share ko yan after ng mga to. Okay, yung business. Pangalawa guys, products. Diba? Yan, i-post mo lahat i-post mo yung about sa products natin. Ito yung pangalawang topic natin about sa posting. I-post mo yung super greens. I-post mo lang yung multivitamins natin. Yung coffee. Kung gaano kaganda ng mga products natin. Okay, pangatlo, lifestyle. Okay? Alam nyo ba pag meron kang mga friends dyan na makukuha mo sila dahil sa lifestyle na pinopost mo. Guys, I'm not saying na lifestyle na ito yung i-fake mo Ito yung bibili ka ng gamit para lang mapakita mo sa tao na kumikita ka. Hindi ganun yun. Okay, yung tipong bibili ka ng something na alam mo naman na hindi mo pa kaya. Diba? Para lang mapakita mo sa mga Facebook friends mo na kumikita ka pero hindi mo naman talaga kaya. Huwag ganun. Ang sinasabi ko dito, yung kaya mo. Okay? Yung hindi ka nai-stress pag binibili mo siya. Okay? Ano yung lifestyle? Tulad ng food. Alam mo ba, pag nag-post ka, kumain ka sa isang restaurant, yung sa tingin mo na okay naman yung restaurant, i-post mo. Yung hindi lahat ng mga friend mo afford yung restaurant na pinagkainan mo. Yung tipong may isang order na 300 pesos. Okay, yung tipong yung isang order 250 pesos. Basta yung hindi siya nakakain ng normal na tao, i-post mo 'yon. Bakit? Kasi may mga friend ka na mahihilig sa food. May mga friend ka na makikita na, oh, grabe yung lifestyle niya. Grabe, nakakain niya na yung gusto niya, oh. Okay, dahil gusto niya ng ganong lifestyle, mag-i-inquire siya ngayon. Tama? Mag-i-inquire sa'yo yun, magtatanong sa negosyo mo, ano kaya yung pinagkakabalahan ni 'di ba? Okay, tatanong niya sa sarili niya, ano kayong pinagkakabalaan ni Albert? 'Di ba? Ano kayong pinagkakabalaan ni Annalyn? Bakit ang sarap ng mga kinakain niya? Tama o mali? Tapos, hindi naman guys ito, kapag kumain ka sa labas ng restaurant, okay lang, i-post mo. Sabihin mo, grabe, lagyan mo ng caption, grabe ang sarap mag-live good. Bakit? Aside sa kumikita ka na, kahit papaano, nakakakain ko yung mga hindi ko nakakakain before. Diba? Thank you, live good. O yung ganong simpleng caption lang, guys, baby, napaka-powerful nun. Guys, part ng marketing yun. Tama mali. Marami sa social media, pinapakita yung burger, pinapakita yung pagkain na kasarap-sarap naman sa social media. Pero kapag pinuntahan mo, binili mo, naku, hindi naman pala masarap. Yung makita mo yung patty niya, napakalaki. Makita mo yung bread, napakalaki. Pero pag pumunta ka doon, napakaliit lang pala ng patty. Mali. Kasi part yun ng marketing. Pagka bumili ka ng something na food, okay lang na sabihin mo, thank you sa Live Good. Di ba? Yun lang. Guys, part ng marketing yun. Di ba? Pangalawa, travel. Okay? Halimbawa, nakapunta ka sa Manila. Okay? Yung simpleng nakapunta ka sa Manila sa magandang hotel, travel yun. Hindi naman kailangan na outside, guys, ng mga magagandang lugar. Hindi naman kailangan ng Boracay. Hindi naman kailangan outside Pilipinas. Hindi naman kailangan Palawan. Para i-post mo. Yung simpleng nasa Manila ka, tapos nasa magandang hotel ka, i-post mo yun. Lagyan mo ng tapos, sabihin mo, grabe, ang sarap talaga ng online business ko. Okay, ayun, masarap daw. Di naman pala. Ayun, totoo. Guys, totoo yung sabi ni shout out. Shout out sa ating powerful coach and founder ng Team Elevate, Coach Ivan. Di ba? Sabi ni Coach Ivan, ilang vlogger na may sala kung bakit ako napaggastos sa pagkain, sabi ni Coach Ivan. Hindi naman masarap. Yes, part ng marketing yun, guys. Di ba? And shout out po sa mga coach na nandito, no? So hindi ko na nakita, mamaya ko na lang sila isa-shout out ng paisa-isa. Guys, lagyan mo lang ng malupit na caption. Lagyan mo ng malupit na caption. Tapos bawat pinupuntahan mo na lugar na hindi na pupuntahan,
ng mga ibang tao, i-post mo yan. Maniwala ka sa akin. Meron kang friend sa Facebook na mahilig sa travel. Okay, alam nyo ba, meron akong isang leader na silver rank na nakuha ko yan before sa past company namin dahil sa travel. Okay? Kasi mahilig sa travel yan. Si Coach Peter. Shout out, Coach Pitts, di ba? Napasali yan kasi mahilig sa travel yan. Mahilig rider yan eh. Di ba, guys? May mga friend kayo na mahilig sa travel. Okay? Tapos foods, ayan oh. So yan. Ngayon, achievement. O, di ba? Mga achievement mo sa Live Good. Kung ikaw, nakabili ka na ng bahay, nakabili ka ng house and lot, and guys, take note nyo to hindi kailangan malaki yung achievement para i-post mo. Okay? Uulitin ko. Hindi kailangan na house and lot, hindi kailangan ng sasakyan para i-post mo. Alam mo ba yung simpleng $10, guys, yung simpleng $10 lang na ipopost mo sa social media, malaking impact na yon sa mga friend mo. Bakit? Guys, ang $10 multiply by 56 pesos, for example, magkano yon? 260 pesos. Guys, ang 260 pesos sa panahon ngayon, malaking tulong. Malaking tulong yun. Pambili ng bigas yun, guys. Ng isang pang kasama $25, kahit nga yung $5 lang eh. Kahit kumita ka nga lang ng $5 sa indirect referral mo eh. Di ba? 100 plus is 100 plus. Baka nakakalimutan natin pag sinabing dollars, iba yung tingin, iba yung kilig ng mga tao. Guys, in any amount, i-post mo 'yan. Hindi kailangan ng $1,000, hindi kailangan ng, alam nyo, ako na experience ko, may mga tao na mas naniniwala pa pag yung kinikita mo. Tama ba? Pagka pinapakita mo doon sa isang guest ko, hindi makapaniwala. Nakita ko sa body language na parang ayaw maniwala kasi tigwo $1,000 yung pinost ko, yung pinakita ko sa kanya. 'Di ba? Pero nagkaroon ako ng experiment. Pinakita ko naman yung mababa. Kasi meron akong weekly na mababa lang eh. Meron akong $15 lang. Di ba? Itong mga nakaraan, meron ako na mababa lang, $20, $25. Alam mo, mas kinikilig pa eh. Tama ba? So, it doesn't matter. Kung malaki, maliit yung dollars mo, i-post mo yan. Tapos lagyan mo ng caption. Guys, ang malupit dito yung caption. Okay? Lagyan mo yung caption na galing sa heart mo. Yung gusto mong sabihin. Tama? Yung, grabe. Halimbawa, ito, example, grabe. Maraming salamat sa aking part-time business. 'Di ba? Online ko lang ginagawa. After ng trabaho ko, pag-check ko ng account ko, meron akong $10. Meron akong 280 pesos isang araw extra income. Grabe, dollars pa. O 'di ba? Tapos lagyan mo ng caption sa ilalim. Sa lahat ng mga friend ko dito, naghahanap ng extra income na dollars ang kitaan, let me know. O 'di ba? Lagyan mo lang ng malupit na caption, guys. At ang isa sa sikreto, magdadala dyan yung caption. Okay? At tapos yan, shoes. Simpleng sapatos. Guys, hindi naman kailangan hindi naman kailangan dapat sapatos mo, Louis Vuitton, para i-post mo. Diba? Hindi naman kailangan na yung sapatos mo halagang 3,000, 5,000 para i-post mo. Kasi alam ko, meron dito nakikinig na nagsisimula pa lang, na hindi pa naman malaki yung kinikita. Guys, okay lang yun. Yung simpleng 500 pesos na sapatos, i-post mo yan. Di ba? Sabihin mo, grabe, nakabili ako ng bagong sapatos. Yes, 500 pesos lang, hindi siya branded, pero at least, yung ginastos ko dito galing sa online business ko. O di ba? Alam mo ba na maraming mga tao, may mga friend ka dyan, libre, hindi mabili. Ay, joke lang. Diba, kidding aside, pero totoo naman.
Tama, mali. Marami dyan, brief. Hindi mabili. Magkano yung brief? 100 pesos. Meron dyan yung simpleng gamit, hindi mabili. Bakit kulang yung kinikita nila guys eh? Di ba? Yung sahod nila, sakto lang sa pangangailangan nila araw-araw. Kaya kapag nag-post ka ng simpleng halagang 300, 500 na gamit, guys, maniwala ka sa akin, malaking tulong yan para mapakita mo na may nangyayari sa business mo. Tama? Kasi ang isa pang factor bakit talaga nag-i-inquire, bakit sumasali yung mga prospect natin kapag meron silang nakikitang result. Pero hindi naman lahat guys, hindi naman lahat. Okay? Pero kalahati, halos, malaki yung part bakit sila nag-join o bumibili kasi meron sila nakikitang result. Okay? So tapos meron ditong watch. Okay? Small and big achievement. O, di ba? Malaki o maliit. Yes po. So, sabi ni Ate Bernadette. Yes po, minsan ice cream lang, hindi natin mabili. Kasi po, pambili na natin ng bigas. Tama! Tama yung sinabi ni Ate Bernadette to. Yung simpleng ice cream na 100 pesos, guys. Alam ka, last year pa nakatikim ng ice cream. Tama, mali. Totoo yun, guys. Yung maliit na bagay o malaki, i-post natin. Okay, wag po tayong masyadong wag po natin masyadong tignan yung resulta ng mga coach natin, yung mga malalaking resulta nila na sasakyan, okay, yung bahay, kahit maliit lang yan, i-post mo pa rin, huwag kang mahiya. Okay? So ngayon, ito pa, okay. Don't post any negative. Okay, bakit? Bakit hindi ka kailangan mag-post ng negative? Guys, tandaan natin, kapag nagpo-post ka lagi, kapag puro negative, puro chismis yung pinopost mo, ang laman ng timeline mo, maniwala ka sa akin. Sinong matinong tao ang sasalip sa taong negative? Tama? Kung may sasali man sa'yo, maniwala ka sa akin, negative din yun. Puro chismis din yung alam nun. Tama? Kahit naman ako eh. Kapag nakita ko yung puro post mo, puro negative. 'Di ba? Puro may paninira, puro alam mo yung nakakababa ng energy, nakakababa ng value, eh bakit ako sasali sa iyo? 'Di ba? Guys, wag po tayo mag-post, mag-share ng something negative. Dapat mag-post tayo ng something na makakatulong para mag-boost yung energy, yung moral, yung hope, okay, ng mga friends natin sa Facebook. Okay ba 'yon? So, meron sinabi dito si sabi ni Coach Ivan, saka na mag-super low-key pag wala ka na sa business. Pag meron pa visibility talaga need. O yun, di ba? Tama. Di ba? So yun guys. Okay ba yun? Meron ba kayong, malapit naman na tayo matapos, meron ba kayong natututunan bago ko siya ituloy? Sige nga, i-type mo nga, type number 8 kung kahit paano meron kang natutunan sa halos 3/4 na topic natin. Okay, type number 8. O yun, guys, salamat. Salamat sa mga nag-type, no? Yan. Guys, mas maganda, guys. Yung ano nyo, yung caption nyo galing talaga sa heart nyo. Hindi yung pinagawa mo lang, hindi yung copy-paste. Maniwala ka sa akin, type online yan, nararamdaman ng mga friends mo yan. Okay? Kasi everything is, alam mo yun, everything is energy. Okay? Type post yan. Mararamdaman ng tao yan kung ikaw ba talaga gumawa o baka scripted lang. Dapat yung galing sa heart yung topic na gagamitin mo. Okay, yung tipong pag tina-type mo parang kinikilig ka. Yung tipong tina-type mo yung energy mo, yung saya mo iba. Kasi maniwala ka sa akin, may science 'yan. Yung makakabasa niyan, mararamdaman niya. Tama? So, 'yun. Ngayon, eto na. Bakit wala rin nag-i-inquire? Kahit ginawa mo na yung mga sinabi ko sa inyo. Yan. Eh, coach, ginawa ko naman yung mga ano mo eh. Ginawa ko naman yung mga yung mga sinabi mo sa training eh. Pero bakit wala pa rin akong inquiries? 'Di ba? Bakit wala pa rin sumasali sa akin? Bakit wala pa rin nagtatanong kung anong ginagawa ko?
kung anong negosyong yung pinopromote ko. Gusto mo bang malaman bakit wala pa rin nag-i-inquire kahit ginawa mo na yung mga training natin? Sige nga, type mo nga ulit number 8 kung gusto mo malaman bakit wala pa rin nag-i-inquire. Sige, type number 8. Okay. Before ko sabihin yan guys, babalikan ko yung sinabi ko kanina. Coach, tuwing kailan kami magpo-post ng about sa business? Tuwing kailan kami magpo-post about achievement, travel, lifestyle? Guys, kung kaya, every other day. Every other day. Okay? Every other day dapat ng posting mo. Hindi yung 3 araw, tuloy-tuloy nagpo-post ka, puro products. 3 araw, nagpo-post ka, puro business. Mas maganda every other day nagpo-post ka ng iba't ibang topic para makita mo at para hindi maumay yung mga friends mo sa Facebook. Okay ba yon? Iba-iba, every other day. Okay po ba yon? Malinaw po ba tayo doon? Okay? Ngayon, bakit wala pa rin nag-inquire? Kahit ginawa mo na yung mga ko lang po may mga coach kayo na nagtuturo about Facebook marketing. Okay? Kung ano yung nagwo-work sa inyo. Kung ano yung nagkakaroon ka ng resulta, yun yung gawin mo. Okay? Kasi hindi naman po lahat ng sinasabi ko dito possible hindi mag-work sa'yo. Kung ano yung kasi po bawat coach, bawat mentor, bawat upline, magkakaiba po yung turo. Yung tinuturo namin is based sa experience namin. No, ito po napakinggan ko tong ano na to, itong training na to, last 4 years, 4 years ago yata, o 4 years ago, 'di ba? Nag-work sa akin. 'Di ba? Nag-work sa akin to. Guys, makikita niyo yung post ko. Try niyo tignan. Itong tinuturo ko sa inyo, ginagawa ko. 'Di ba? Yung lifestyle, yung food, okay? Family. Ito pa, bago ko makalimutan, mag-post ka ng family. Yung tipong kumain lang kayo sa labas. Tapos lagyan mo ng caption. 'Di ba? Oh, grabe. Kasama ko ngayon yung family ko. Ang sarap ng same time, meron ka pang time sa family mo. Kasi may mga friend ka dyan na walang time sa family nila. May mga time ka dyan may mga friends ka dyan na makukuha mo sila, mag-i-inquire sila kasi gusto nila magkaroon din ng time sa family nila. Diba? Nagigets nyo, nakukuha nyo po ba bakit dapat kailangan magkakaiba yung topic? Kasi magkakaiba yung friends magkakaiba yung wants ng mga friends natin. Okay po ba yon? So ngayon, eto na. Guys, ulitin ko magkakaiba po yung magkakaiba yung experience ng bawat coach. At yung tinuturo namin is based sa experience namin na effective. Okay? Kaya wala pong mali sa mga tinuturo ng coach. Kailangan mo lang hanapin, kailangan mo lang tignan kung ano yung nagwo-work sa'yo na effective. Okay, ngayon, bakit nga ba walang nag-i-inquire? Una, ayan na. Yung tinatawag natin na Facebook algorithm. Ayan. Diba? Ano bang ibig sabihin ng Facebook algorithm na yan? Guys, si Facebook po, okay? Kasi pag kahit nagpo-post ka, kahit ginagawa mo yung sinabi ko sa inyo, kapag hindi mo naiintindihan yung Facebook algorithm, wala pa rin talaga mag-i-inquire sa'yo. Okay, ito. Gaano kadami yung friends mo? Type mo nga sa Facebook mo na, sa chat box, i-type mo nga gaano kadami yung Facebook friends mo. Yung tansya mo lang, kahit hindi yung exact amount. Type mo, gaano kadami yung friends mo? Sige po, paki-type. Kahit yung tansya mo lang, hindi naman kailangan yung akbang number. 1K, sabi ni Ma'am Annalyn. 3K, sabi ni Pastora Dang. Okay? Yung iba, okay, hindi nila alam. 980, sabi ni Ate Lenny. Sabi ni Doc, ang dami na. 200 plus ni Ethan. Okay, salamat. 5K ni Albert. Okay, salamat. Guys, pansin mo ba?
Hindi lahat ng post ng mga friends mo nakikita mo. Tama mali? Hindi lahat ng friends mo na 5,000, na 200, nakikita mo sa timeline mo. Tama mali? Ibig sabihin, hindi lahat ng friends mo nakikita rin yung post mo. Tama mali? Hindi lahat ng friends mo nakikita kung ano yung pinopromote mo. Ang laging nakakakita, ang nakakakita lang ng mga post mo sa timeline mo, yung mga lagi mong kachat. Okay? Number 1, lagi mong kachat. Pangalawa, yung nagko-comment ka sa mga post nila. Okay? Number 3, yung tipong nagkakaroon kayo ng conversation sa Facebook. Sila yung mga madalas mong nakikita yung post nila at nakikita din yung post mo. Ibig sabihin guys, ito, bakit walang inquiries? Bakit walang nag-inquire sa post mo? Bakit walang nagtatanong? 'Di ba? Ayun, tama yung sinabi ni Papa Joe, engagement. 'Di ba? Bakit kasi yung nakakakita ng post mo puro live good din eh. Puro live good din. Paano mag-i-inquire yan? Bakit? Puro live good yung mga kachat mo eh. Puro live good. Yung mga nagko-comment ka sa mga post nila. Tama mali? Guys, para magkaroon ka ng engagement, para makita yung post mo ng target market mo, makipag-conversation ka lang sa kanila. Yan. Subukan mo to after ng training natin. Mag-message, makipag-chat ka sa 5 tao. Yung target market mo, halimbawa meron kang 5 target market, 5 empleyado. After mo mag-chat tong 5 na to, makipag-chat ka lang mga ilang conversation. Okay? Tapos biglang pumunta ka sa timeline. Sa Facebook timeline mo. Maniwala ka sa akin, makikita mo yung mga post nila. At makikita din nila yung post mo. So ibig sabihin guys, kahit hindi mo sila nire-recruit, yung simpleng nag-chat ka lang sa kanila, makikita nila yung post mo, possible mag-inquire na sila. Kaya nga tayo nagpo-post para makita ng mga target market natin eh. 'Di ba? Pero bakit kung hindi naman ito nakikita ng mga target market natin, iilan lang ang nakakakita? 'Di ba? 10 lang yung nakakakita. 30 lang yung nakakakita. At yung nakakita ng post mo ngayon, sila din yung nakakakita ng nakaraang buwan. Oh, yan ang reason bakit wala kang inquiries. Yan ang reason bakit ginagawa mo yung ganung posting, wala pa rin nagtatanong sa'yo kasi hindi naman nakikita ng target market mo yung pinopost mo eh. Tama? Kaya ang gawin mo, makipag-conversation ka lang. Okay? Mag-comment ka. Mag-comment ka. Kaya, okay. Sa ibang araw po, ituturo ko sa inyo yung prospecting. Okay? Kasi last week, nasabi ko na prospecting and inviting ang ituturo ko dapat, pero hindi po siya kaya ng time. Kasi as long as, dapat isang oras lang talaga yung training natin para hindi masyadong mag-overload yung natin, yung okay, mag-comment ka lang sa mga post nila. Okay, kumustahin mo lang sila, tapos sendan mo lang sila ng mga quote. Maniwala ka sa akin, kahit hindi mo yan re-recruitin, kahit hindi mo yan i-invite, automatic pag yan pumunta sa timeline nila, makikita nila yung post mo. At kapag nakita nila yung post mo, tama, tinamaan yung wants sa needs nila, mag-i-inquire sa'yo yan. Okay ba yon? So yun po yung Facebook algorithm. Okay, dapat makipagpalitan ka ng conversation sa mga friends mo, mag-comment ka para at least magkaroon ng silbi po yung mga posting natin. Okay, pangalawa, eto, adding new friends. Yung friends mo na hindi pa ready sumali sa business mo, yung mga friends mo na hindi naman interesado, sila din yung nakakakita ng post mo. O paano may magkaka-inquire sa'yo? Paano meron magtatanong sa'yo yung mga friends na nakakakita ng post mo, hindi pa handa sa negosyo na ino-offer mo. Yung nakakakita ng mga post mo, sila yung mga wrong market
right market pa na tinatawag natin, hindi pa sila yung handa. So, dapat mag-add ka ng bagong friend. Add ka ng add. Tapos pagka-add, in-accept ka, magpasalamat ka lang. Engagement na yun. Di ba? I-maximize mo yung 5,000. Yung mga negative, yung mga talagang hindi makakatulong sa Facebook mo, guys, i-unfriend mo sila. Huwag tayong masyadong masaktan kasi million naman ng tao sa mundo. Accounts ang social media natin. Guys, yan po yung negosyo natin. Papayag ka ba na magkaroon ng tawag dito na hindi makakatulong sa negosyo mo online? Di ba hindi? Dapat alam mo kung sino diyan yung mga target market mo, sila lang yung i-sustain mo. Pagka puno na yung 5,000 friends mo, i-unfriend mo yung mga hindi makakatulong sa'yo, yung mga negative. Pero kung hindi pa naman 5,000, guys, i-maximize mo yung 5,000. Okay? So, good to know, stocks coach. So, thank you, coach. Okay, ito pa yung pangatlo, guys. Consistency. Diba, ginagawa ko naman yung sinasabi mo, Ito ang tanong. Tuwing kailan mo siya ginagawa? Yan. Diba? Baka ginawa mo kahapon, pero ngayon hindi. Baka ginawa mo last month, tapos ngayon mo lang ulit gagawin. Diba? Inconsistent ka. Tandaan natin, never ka makakapag-create ng momentum kapag walang consistency. Parang pag-gym yan. Try mong mag-gym. Mag-gym ka ngayon, tapos next week, once a week ka lang nag-gym. O once a month ka lang nag-gym. Ewan ko lang kung magkakamuscle ka. Magkakamuscle ka, pero sobrang tagal. Tama mali. Guys, kapag ka ikaw nag-gym araw-araw, o let's say 5 times a week, mas mabilis ka magkakamuscle. Mas mabilis kang makukuha mo o ma-achieve mo yung katawan na gusto mo. Same sa business. Lahat ng mga consistent na ginagawa yung business, okay? Sila po yung nagkakaroon ng resulta. Kahit hindi po sa business natin, maniwala kayo sa akin, kahit hindi sa business natin, in any profession, in any career, okay? Kapag sila, consistent sila sa ginagawa nila, gumagaling sila, okay? Nakikita nila yung effective, at the same time, magkakaroon sila ng strategy at nakukuha nila yung pangarap nila. Tandaan natin, okay? Kapag walang consistency sa isang bagay, never po natin makukuha yung gusto natin. Okay? Ano po yan, guys? Proven ako din ano. So ito guys. So ito po. Okay? Ayan. Ito na yung pinakalas natin. Wag na wag kang mahihiyang mag-post dahil negosyo mo yan. Okay? Bakit? People takot mag-post ng business nila. Takot mag-share ng mga kung ano yung lifestyle nila. Bakit ka pa negosyo? Okay lang naman hindi ka mag-post Okay, ang gawin mo, tao-tao ka. Mag-PM ka sa mga messenger nila. Pwede yun, effective yun. Pero iba yung nagpo-post ka, iba yung nagma-my day ka, iba yung nagre-reels ka, iba yung gumagawa ka ng video, guys, para kang nangingisda sa dagat. Pero kung paisa-isa lang, o paano kung paisa-isa, nag-chat ka pa isa-isa sa Facebook, tapos nagpo-post ka pa ng reels, my day, Facebook, ibig sabihin, ang dami mo ngayong reason para magkaresulta. Tama, yung tinuro ko po sa inyo, attraction marketing yon. Ang tao ang lalapit sa inyo, ang tao yung mag-i-inquire sa inyo. Pero kung hindi ka magpo-post, pwede ka naman magkaresulta. Yun nga lang, tao-tao ang gagawin mo. Diba? Tao-tao yung i-message mo. Saka guys, wag po tayong mahiyang mag-post kasi negosyo natin yan Diba? Bakit ka mahiyang mag-post?
Ang kikitain mo dito, ang malaking tulong para mapakain mo yung pamilya mo. Yung kikitain mo dito, malaking tulong para pandagdag ng pambayad ng kuryente, pambili ng bigas. Yung kikitain mo dito, makakatulong para pambigay ng dagdag baon sa anak mo. Bakit ka mahiya mag-post? Yung mga ipopost natin dito, guys, yun ang magiging reason para makuha natin yung mga pangarap natin at makakatulong tayo sa ibang tao. Bakit tayo mahihiyang mag-post sa social media? 'Di ba? Guys, mag-post tayo, huwag tayong mahiya. At wag po natin iisipin yung sasabihin ng iba. Okay, tandaan mo, hangga't hindi yan makakatulong sa pangarap mo, sa goals mo, okay, kung negative lang yan, huwag mong i-entertain. Huwag mong papakinggan. Di ba? Pakinggan mo lang, i-entertain mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo para makuha mo yung pangarap mo, makakatulong sa'yo para kumita ka ng extra, makapag-provide ka ng needs sa family mo, yun lang yung entertain mo. Di ba? Huwag kang maiyang mag-post. Kasi negosyo natin yan. Tama po ba yun? So, ngayon guys, okay, last topic na po tayo. Yung isa sa good news natin, isi-share ko na sa inyo. So, okay lang po ba? Patype ako ng number 8 before ko i-share sa inyo yung last good news. Kung kahit pa paano meron kayong natutunan sa attraction marketing natin. Guys, before ko i-share yung good news, listen to this. Next week, magkakaroon tayo ng guest speaker. Ayos. Di ba? Yung guest speaker natin next week. Ang guest speaker natin next week is si Coach Elmo. Kilala niyo po ba si Coach Elmo? Yung diamond rank ng Live Good, yung more than 2 decades na experience, yung icon sa ibang kumpanya. Guys, si Coach Elmo, yung topic natin. Topic natin tuloy. Guest speaker natin. Coach, ano po yung topic naman? Ang topic po natin ito. Since si Coach Elmo, lagi po natin siyang napapakinggan na MDO sa company ng sa Dreammakers Worldwide, ang magiging topic po natin is question and answer, Q&A. Ayun, type mo nga Q&A. Type mo sa chat box, Q&A. Type mo. Coach, bakit Q&A? Guys, hindi na po kailangan mag-topic ng NDO si Coach Elmo. Bakit? Weekly po, nagtitraining po yan sa company natin. Di ba? Weekly, nag-share ng mga wisdom yan. Kaya ang naisip ko, Q&A. Lahat ng gusto mong itanong mo kay Coach Elmo. Kaya ngayon pa lang, sulat mo na kung saan ka nahihirapan. I-note mo na kung ano yung gusto mong itanong, ano yung gusto mong i-improve, saang party ka nahihirapan sa business, isulat mo na ngayon para pagdating ng next week ng Wednesday, hindi ka na nag-iisip ng topic mo na itatanong mo kay Coach Elmo. Binigyan na kita ng tip ha. Di ba? Guys, grabe yung topic natin next week. More than 2 decades of experience ituturo ni Coach Elmo sa atin. Okay, so yun po yung guest speaker natin. Kaya make sure na mag-attend ka ulit next week. Okay? Ngayon, ito na po yung pinaka-last, i-share ko po sa inyo na good news. Di ba? Saktong 1 hour. Di ba? Guys, sa lahat po ng mga dito, sa lahat po ng mga nag-video, gumagawa ng video content sa Facebook, okay? Yung mga nagre-reels, okay? Yung mga gumagawa ng video na nagpinopost sa social media, type mo nga number 8 kung excited ka dito. Type mo nga number 8 kung excited ka dito sa good news na to. Lalo na kung ikaw mahihilig ka sa mga paggawa ng mga video sa social media accounts mo. Sige nga. Okay. Lahat ng mga gusto magpagawa ng video. Yung simpleng video lang.
Okay? Kahit anong video yan. Guys, pwede nyo i-send, o pwede nyo pong i-connect sa akin. Bakit? Meron tayong mga magagaling na video editor. Guys, ito, good for 1 month lang. Or parang every video editor, bibigyan kayo ng 400 hours. 400 hours na to, parang magiging empleyado mo sila. Utusan mo na mag-edit ng video mo. Okay ba yun? Ano ba, gusto mong gumawa ng video? Gusto mong gumawa ng content about sa Live Good? Okay? Gusto mong mag-share ng content? I-edit nila yan. At yung pag-edit, guys, magagaling yung mga nag-edit. Okay? Alam nyo ba yung pag-edit ng video, napakamahal po niyan. Okay? Nasa ano po yan, pag nag-hire kayo ng video editor, lalo na professional po yan, nag-range po yan ng 20 to 50,000 pataas. Depende doon sa i-edit nyo. Guys, etong sinishare ko sa inyo, libre lang po ito, walang bayad. Bakit? Kasi meron po akong isang leader na silver rank. Okay, marami siyang hawak na video editor. Nakaka-bless kasi yung mga hawak niyang video editor, itutulong niya po sa atin para mag-edit ng video na free, na walang bayad. Okay? Lalo na kapag, halimbawa, meron kang Facebook page, gusto mong maayos yung Facebook page mo, gusto mong magkaroon ng parang virtual assistant, pwede yun. Pwede yung ganon. Guys, libre yun, walang bayad. Okay? Gawa ka ng content. Gawa ka ng araw-araw content about Live Good. Mag-edit ka lang, mag-video ka lang. Mag-record ka lang ng 1 minute, 2 minutes. Okay lang yan. Tapos yung lahat ng record mo, ibato mo lang doon sa video editor. Tapos sabihin mo lang kung ano yung gusto mong ipagawa. Gagawin yan. Take note, libre, walang bayad. O, di ba? Makakatulong yun. Guys, makakatulong yun para, di ba, magkakaroon ka ng inquiries. Magkakaroon ka ng sales. Pero hindi po yan lifetime. Okay? Good for, ano lang yan? Good for 400 hours or good for 1 month yan. Kaya i-maximize mo siya. Guys, alam nyo ba, ang isang Facebook, okay, isa po ako sa mga yun. Oh, yun oh, grabe oh, si coach, si Kiero, isa po siya doon no, sa ng Right Minds, di ba? Coach, name po mo po sa FB please. Nicolene Perez po. Okay, wow, galing naman po. Oh, di ba guys, ito pa, isang strategy. Alam nyo ba, ang algorithm ni Facebook, mas pinopromote niya po yung video marketing compare sa posting. Mas nakakakuha ka ng maraming engagement, maraming followers, type mo nga sa chat box, video. Chat mo nga, video. Guys, mas pinopromote ni Facebook video compare sa posting. Mas nakakakuha ng maraming engagement ang video compare sa posting. Kaya pansin niyo po yung Facebook ko, halos nagbi-video ako. Diba? Guys, hindi na pong mag-video marketing. Kailangan na natin sumabay sa trend na halos lahat video na. Kapag hindi tayo sumabay sa trend, mapapang-iwanan po talaga tayo. Okay? Kapag sumabay tayo sa trend, lalo na sa internet, makakasabay din po tayo sa resulta na gusto nating makuha. Okay? So, video, guys, mas pinopromote po ni Facebook yan. Okay? Kesa sa mga posting. Kaya aralin mo na mag-video marketing kahit yung simple lang. Ako, naniniwala naman ako na walang bagay na hindi kayang pag-aralan basta willing tayo. Walang bagay na hindi kayang pag-aralan basta gustong-gusto natin. Decidido tayo. Okay? So, tama. Ayan. So actually guys, alam nyo ba itong Facebook marketing na to, itong attraction marketing na to, 2 hours to. More than to. Ang ginawa ko guys, sinamari ko lang, inikli ko lang, para mag 1 hour lang tayo. Kasi yan,
1 hour o 1.5 hour. Yun kasi yung ano ng training natin. Okay, hindi tayo more than 2 hours. Bihira lang. Hindi tayo nagti 3 hours. Okay naman po yung 3 hours. Okay naman po yung 2 hours, lalo naman kung training. Pero sa atin kasi, 1 hour, 1.5 hour, for me, enough na yon. Okay, guys, ito, lahat ng mga senior ko sa inyo ngayon, guys, gawin ninyo. At the end of the day, okay, meron akong kwento sa inyo bago tayo magtapos. Ito yung last kwento. Okay? Gusto mo ba ng kwento? Sige nga, type mo nga sa ilalim sa chat box, kwento. Kwento. Ayan, kwento. Sige nga, ayan. Meron akong kwento sa inyo. Okay? Guys, isang grupo ng pato. Yan. Alam mo ba yung pato? Ano ba yung pato? Ano sa English yung pato? Turkey? Isang grupo ng pato, guys, sa ilalim. Okay? Magkakaibigan yan. Okay? Magkakaibigan yan. Etong grupo ng pato na to, araw-araw, meron silang nakikitang agila sa Impapawid. Okay? Alam niyo naman siguro yung agila, di ba? So, yung agila na to, guys, ang taas ng lipad. Grabe yung tipong pag ganun-ganun yung agila, oh. Tapos talagang ang taas ng lipad. Kaya niyang maglaro sa Impapawid, guys. Talagang antindi. Araw-araw nakikita ng mga pato na to, ng mga turkey. Okay? Tapos sabi ng mga turkey, nag-wish sila sana, no? Etong agila, bumaba sa atin, tapos turuan tayo paano lumipad. Di ba? Turuan tayo kung paano, alam mo yun, yung ginagawa niya, ang lupit nun. Di ba? So, alam mo, talagang magaling si Lord eh. Di ba? One time, yung agila, bumaba doon sa lugar ng mga Turkey. Okay? Tama ba? Tama ba yung English ko? Tama ba yung English ko? Baka salit Turkey na ako ng Turkey dito, hindi pala. Di ba? Duck. Oh, yun. Duck pala. Di ba? Oh, sorry na po. Duck. Tao lang. Nagkakamali lang din. Di ba? So, guys, itong pato, itong duck. Okay? One day, bumaba yung agila. Okay? Talagang, alam mo yung nasa taas, tapos biglang baba. Tapos alam mo, sobrang saya ng mga duck. Palakpakan sila. Di ba? Ngayon, sabi ng agila, alam nyo, every time na dumadaan ako dito, lumilipad ako dito, lagi ko kayo nakikita na nakatingin sa taas. Parang nakatingin sa akin. Tinanong ng agila. Tapos sabi ng mga duck, kasi talaga namamangha po kami sa inyo eh. Ang galing-galing nyo eh. Paano po ba yung ginagawa ninyo? Baka pwedeng paturo naman. Di ba? Sabi ng mga duck. Okay, alam mo tong agila na to, napakabait niya. Napaka-humble. Di ba sabi niya, okay, sige. Magkakaroon tayo ng 1-month training. Okay, sabi ng agila. Nakikita ba ninyo yung bundok ngayon? Tinuro yung taas ngayon. Sabi niya, pumunta kayo doon sa pinakatuktok bukas ng umaga, alas 7 ng umaga. Tuturuan ko kayo paano lumipad. Di ba? Tapos alam niyo ba yung duck? Sa sobrang excited nila guys, alam mo after nung sinabi ng agila na yon, pumunta na sila ng bundok. Doon na sila natulog. Grabe no? Doon na sila natulog guys. Doon na sila kumain. Di ba? So, alam mo yon. Okay, kinabukasan, pagdating ng 7 a.m., pumunta yung agila. So, sabi ng agila, okay, sige. Okay, ang first step, ibuka yung pakpak. Di ba? Tapos ganito yung paa. Tapos patalon-talon kayo. Di ba? Yun yung tinuturo ng agila. Tapos merong mga nasasaktan, merong mga, yung iba, napipilay. Di ba? Tapos, after nung araw na yon, kinabukasan, nag-training sila ulit. Okay? Kumbaga, to make the long story short, okay, after ng 1 month, maraming mga nasugatan, maraming napilayan, okay? Maraming mga, alam mo yon na, na bawasan ng pakpak, di ba? Pero alam nyo ba, yung mga duck, sabi ng agila, okay, sige, ito na yung last day natin. Okay. Nung ginawa na po, kung ano yung sinabi ng agila, alam niyo po lahat ng duck, lahat ng pato nakalipad. Grabe talagang, alam mo yun, lumipad lahat sila, Lumilipad sila sa Impapawid. Guys, natuto silang lumipad. Ngayon, after nilang lumipad, sabi ng agila, okay, since magaling na kayo lumipad, okay, alam niyo na paano lumipad sa Impapawid.
Tapos na yung mission ko. Iiwanan ko na kayo. I hope na mayroon ako na input sa inyong something. Di ba? Tapos yung Agila ngayon guys, lumipad na. Tapos alam mo yung mga duck, yung mga pato, tuwang-tuwa sila. Pero alam nyo ba, after nung training na yon, nung nakalapad na sila, nung pauwi na sila, bababa na sila ng bundok, bumaba sila, naglalakad. Guys, naglalakad. Bakit naglalakad? Di ba marunong na nga sila lumipad? Bakit pa sila naglalakad? Tama, mali. Yung isang lipad lang na ganito, 5 minutes nasa ilalim na sila. Di ba? Yung pag-akit ng bundok umabot ng isang araw. Bakit pa sila naglakad? Guys, anong moral lesson ng kwento? Di ba? Hindi ko rin alam anong moral lesson ng kwento. De joke lang po. Ang moral lesson ng kwento, yung mga coach, yung mga mentor, yung mga nagtuturo, yung mga speaker, sila Coach Fernan, sila Coach Ivan, sila Coach Ray, sila yung mga coach natin na nagtuturo. Guys, lahat ng mga tinuturo, gaya ng mga duck, okay, nasaktan sila, nasugatan sila, nabalian, may mga nabalian ng pakpak, same. Kapag ginagawa natin, yung mga tinuturo ng mga coach natin, yung mga mentor natin, guys, nare-reject tayo. Nadi-discourage tayo, feeling natin hindi naman talaga nag-work. 'Di ba? Guys, ituloy-tuloy natin. Kasi pag tinuloy-tuloy mo 'yan, okay? Gaya ng mga duck. Pag tinuloy-tuloy mo 'yan, regardless kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung discouragement mo, anong challenges, problem, yung mga nai-encounter mo, naniniwala ako na makakalipad ka din. Naniniwala ako na makukuha mo din yung mga goals mo, yung mga pangarap mo sa buhay. Tama ba, mali? Guys, walang kwenta yung mga turo ng mga coach, ng mga speaker, na mga apply natin kapag hindi po natin i-apply into action. Kailangan i-apply natin into action. Gawa lang tayo ng gawa. Okay po ba? Type 8, kung meron ka natutunan o wala lang. Type 8 na guys, kung may natutunan ka sa kwento. So, guys, next week ng Wednesday, si Coach Elmo po yung ating guest speaker. Tapos, first week ng August, ang magiging topic natin is prospecting and inviting. Okay ba yon? Ituturo ko sa inyo yung mga malulupit paano ma-prospect. Kailangan meron din tayong skills. Kasi naniniwala ako, creating money is all about skills. Tama, mali. Kahit motivated ka, kahit ano mo yung mataas ang energy mo, kahit baliw na baliw ka, pag hindi mo alam yung skills, paano magpasali, paano kumuha ng inquiries, pag wala kang skills, paano mag-attract ng prospect, paano ka mag-close ng deal, pag wala kang skills na ganon, magkakaresulta ka pero mabagal. Iba pa rin yung may skills, yung step by step, paano mo siya gawin. Yung magiging topic natin guys, every other week is all about skills. Kaya make sure mag-attend po tayo ng mga training. Kasi guys, ang training ang pinaka-backbone ng negosyo natin. Without training, wala pong gagaling dito sa mundo. Lahat ng mga magagaling na doktor, lahat ng mga magagaling na nurse, boxing, basketball player, guys, lahat ng mga magagaling na nasa company, lahat po yan dumaan ng training. Okay? Nag-training ng paulit-ulit. Training. Huwag kang magsawang mag-training. Bakit? Ang inaaral natin dito, guys, ang in-spend natin na time is all about earning 6 to 7 digits per month. Bakit ka magsasawang mag-training? Di ba? Wag po tayong mag-focus sa panglabas na resulta. Okay, isipin po natin ang pagtitraining parang pag-gym. Ito ang pagtitraining parang pag-gym. Pag ikaw mag-gym, yung isang araw, 2 araw, 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months, 6 months, possible wala ka nakikitang abs. Tama, mali. Hindi pa lumilitaw yung katawan na gusto mo. Pero hindi ibig sabihin na walang nangyayari. Uulitin ko
Hindi porke nag-gym ka ng 1 month, 2 weeks, 3, 6 months, wala kang nakikitang resulta outside, hindi ibig sabihin na walang nangyayari. Bakit? Guys, sa loob ng katawan natin, sa loob ng katawan mo, may nadidevelop yung muscle mo dahan-dahan. Nadidevelop yung abs mo. Tama, mali. After 6 months, after 1 year, pag na-develop yan, doon nalalabas yung muscle mo. Doon nalalabas yung katawan na gusto mo. Tama, pero yung first month, second month, 6 months, lalo na kung bago ka nag-gym, hindi agad lalabas yan. Same dito sa training. Same dito sa Live Good. Hindi porke nag-attend ka ng 1 month, hindi porke weekly nag-a-attend ka ng training, nag-a-attend ka ng Live Good presentation, gagaling ka na. Makukuha mo na resulta mo. Possible, yes. Pero possible, hindi rin. Hindi porke 2 months, 3 months, wala ka napapasali. Hindi mo nakukuha yung product na gusto mo. Hindi ibig sabihin, hindi para sa yung Live Good. May nadidevelop, walang nangyayari outside. Hindi ka kumikita. Hindi mo nakukuha yung goals mo. Pero, hindi mo alam, sa loob, nadidevelop mo yung skills mo. Hindi mo alam, nadidevelop mo yung patience mo, yung tiyaga mo. Okay? Hindi mo alam, nadidevelop mo, dahan-dahan, yung skills na kailangan mo. Hindi mo alam, nadidevelop mo, dahan-dahan, yung communication skills mo. Na yung mga little by little step na yan, guys. Okay? Yung konting-konti na yan, guys. Okay? Yung pag-develop ng konti-konti na yan. Pag pinagsama-sama mo ng 3 months yan, pag pinagsama-sama mo ng 6 months yan, magulat ka. Yung 6 months, after ng 6 months, biglang putok ka. After ng 1 taon, guys, bigla ang taas ng rank mo, bigla ang laki ng income mo. Bakit? Yung small step na yon, guys, naipon eh. Kaya, guys, huwag kayong magsawa, mag-training, mag-attend ng training araw-araw, weekly, mag-attend ng presentation araw-araw. Kasi walang nangyayari sa labas, pero may nangyayari sa loob. Maniwala kayo sa akin. Kasi habang kakatrain nyo, kakapakinggan natin sa mga coach natin, maniwala kayo sa akin, nadidevelop yung loob natin. Skills, nag-grow, attitude, yung patience, and all. Lahat yun, pag pinagsama-sama yun, guys, yun ang magiging reason para makuha po natin yung mga pangarap natin dito kay Live Good. Okay, so, yun lang, guys. And before I end,